maaari ng Diyos. Pero bago po yun, ano nga po ba muna yung katayuan sa Diyos? Sinasabi po sa Roman 5 verse 8 na dapat ipinagkatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay tayo sa atin. In Diyos po, before pa man po tayo hinahanap niya na po tayo, binibigyan niya na po tayo ng choice if gusto ba sumunod sa Kanya o hindi. Binibigyan niya na po tayo ng freedom kung susunod po natin yung makakito or susunod po tayo sa Kanya. Sa sa kwento po ng alipin ng anak. Di ba po, yung anak ko, hindi pa naman po sa inyo para di ba po kaya naman po sa lahat po yung may kami protection po sa lahat po. Para sa kanya parang lahat po binibigay na po sa kanya. Parang tayo po yung tinutukoy niya na albuhang anak. And the moment na umalis, iba yung albuhang anak, umalis po sa tayo ng mana niya. And kasi umalis po yung nalalagay sa inyo para niya. Tayo po, the moment na umalis po tayo sa Father, sa inyo, Panginoon natin, the moment na nagkasala tayo, nawala bilang kung pangasalan sa kanya. Di ba yung nalagay po sa albuhang anak? Nag-lockdown po siya, hirap po siya na naubos po lahat ng pera niya, and namalayan po siya, parang tinuturo po dito na tayo na nawalay sa Panginoon, na hindi hirap yung isang mundo ito, tayo na namalayan, wala pa ating matakot na sa Panginoon, kompleto tayo, pero sa mga mundo ito, hindi tayo hindi kompleto. Kaya tinuturo dito na tayo dapat bumalik tayo sa Panginoon na itapin natin yung mga mundong bagay na yun kasi wala naman tayong papala na sa Panginoon. Sabi sa Roman 8 verse 1 ngayon ay wala nang anong akal sa mga nakay ni Jesus. So, ayan, maaari tayong ipagkasundo sa Diyos at maging kalugod-lugod sa kanyang paningin sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng ginawa ng ating lubos. Pero, ngayon naman po, sa tema ng ating lesson ngayon, paano po tayo maging kalugod-lugod sa Diyos? Sabi po sa verse, Tayo 2 verse 4 to 6 na tayo po, anong gawin natin? So, natin yung mga kapit may mga bahagi po na nating lesson, no? So, isa sa pinaka number 1 po dito kapatid, yung napakahalagang binabanggit po dito sa ating lesson, yung may pinaka malapit mga kapatid na kasagutan dito ilang mga mananampalataya natin mga matitindi mga pagsubok upang sa ganun na masusubok matitest kung ano ba talaga katibay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Diba? So, doon sa Russia, mayroong kwento rin. So, bago ang buwan ng Russia, ang pagsasamba doon ng mga Kristiyano, hindi ka pwede magdala ng Bible. Kasi meron po mga KGB, kapag nalaman nila na nag-aaral ka ng Bible, automatic firing squad na kagad patay. So, ginagawa ng mga mananampalataya doon ng mga Kristiyano. Sinasarado nila yung, wala nito, sarado. Kailangan hindi pa rin sa labas. Tsaka pinagilala ko na yung mga tao kasi makakaya may mga informer. So, nagkataon ng isang beses na ipon-ipon na sila para ginawa nila, kumanta sila, yung kanta nila mahina lang. Yung mga magsasalita nila mahina lang para hindi marinig. Isang beses, nagbulagkan sila. May pumasok ng mga sundalo sa loob ng kanilang simbahan. Sabi, face the wall. Lahat kayo harap sa dingding. Kung sino sa inyo bigyan ng gusto pang mabuhay, ay iwan nyo na yung ganitong klase pagkikibol. Bukas, paano? Wala pa? Mayroong pamilya doon, kasama sila sa pamilya. Ito, para sila RB, sa pamilya sila. Ang natira na lang, 2 na lang yata. Tapos ang iwan ng sundalo, sigurado nyo.
Sabi ko si Clara, okay mo yun. Kasi kami, na-convert din kami as Christian. Kaya sinubok lang talaga, tinistig na talaga namin kung anong klase talaga mga nampalatayan ng mga Christian. So sila din pala mga kapatid, nung pumasok sila sa kabilang bahay, ng mga Kristiyano, na-convert sila. Kaya anong moral ng mga kapatid? Darating din pala talaga ang time, pag nagkalipitan na, pero din talaga kusang lalabas sa loob ng iglesia. Pero talaga, kaya sabi ko, kunti na talaga yung maliligtas. Kaya mga kapatid, sa inyo gusto mo pamilya, doon sa marami o doon sa konti? Ha? Eh, yung konti lang yan, ha? Konti lang naman kayo. Ako gusto nyo yung mga kapatid, ano? Subukan yung manood sa mga sa social media. Kung saan yung maraming tao, yung sabihin na yun, bakit mga pagkain? Di ba si Diwata, di ba? Damong pila. Makapunta na tayo doon. Kasi pagka marami, ibig sabihin, tama yun. Ibig sabihin, pagka marami yung sumusuporta, ibig sabihin, pwede yun ang ginagawa. Gano'n na yun eh. Kung ano yung uso, most likely, yun ang tama. Diba? So, yun. May surprise Abuso. Abuso. Kung makinig lang naman, pero kung magpatakit-takit sa tayo,